Kumusta po? Ako po si Doc Jose de la Cruz at sa mahigit 3 dekada na po, inilaan ko ang aking propesiyon sa pagtulong sa ating mga kalalakihan na harapin ang mga hamon at magagandang pagkakataon sa kalusugan na dumarating habang tayo'y nagkakaedad. Ngayon, nais ko pong pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga para sa mga lalaking higit sa 10 anyos, ang sirkulasyon ng dugo at kung paano ito nakakaapekto hindi lang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong sigla at intimasya. Ating tatalakayin kung paano makakagawa ng malaking pagbabago ang mga simple at natural na pagkain. Sabi po nila, ang pagtanda raw ay paghina o pagbagal. Pero ang hindi po madalas nasasabi, kadalasan nagsisimula ito sa ating pagkalalaki. Kung napapansin nyo na mas madalang na ang mga morning erection o yung mga sandali ng pagiging malapit sa isa't isa ay parang hindi na kumpleto, mahirap pong balewalain ang katotohanan. Hindi lang po yan nasa isip ninyo. Nasa dugo po natin yan. At ang pagbabara ay maaaring magsimula sa pinakamaliliit na ugat, doon mismo sa lugar kung saan pinakakailangan ang maayos na daloy ng dugo. Sa loob ng mahigit 30 taon, marami na po akong natulungang kalalakihan na maibalik ang kanilang kumpiyansa, enerhiya at buhay intima nang walang mga tableta, operasyon o hiya. At ngayon ibabahagi ko po sa inyo ang isang bagay na nagpabago sa buhay ng marami sa aking mga pasyente. Karamihan po sa mga kalalakihan ay naniniwala na ang humihinang intimasya ay bahagi lang talaga ng pagtanda. Ngunit sa ilang bahagi ng mundo, ang mga lalaking nasa edad 70s ay nag-e-enjoy pa rin sa matibay at masiglang buhay sekswal dahil sa isang simpleng bagay, 4 na partikular na uri ng mani. Ang mga pang-araw-araw na pagkaing ito ay tumutulong na ibalik ang maayos na daloy ng dugo, suportahan ang natural na pagnanasa at linisin ang mga mismong ugat na responsable para sa erections. Isa-isa ko po kayong gagabayan sa bawat isa at ipapaliwanag kung paanong ang isang dakok lang bawat araw ay maaaring maibalik ang isang bagay na akala nyo'y tuluyan nang nawala. At huwag nyo pong palampasin ang ibabahagi ko sa bandang huli dahil isa sa mga maning ito ay ginagaya ang eksaktong mekanismo ng mga deresetang gamot, ngunit sa natural na paraan. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at i-on ang bell. Sa ganoong paraan, hindi nyo po mapapalampas ang iba pa nating mga totoong payong pangkalusugan na ginawa para mismo sa mga kalalakihang senior. Pagkatapos po ng edad na 60, isa sa mga madalas na hindi napapansin na sanhi ng panghihina, kawalan ng enerhiya at pagbaba ng intimasya ay isang bagay na bihirang maisip ng mga kalalakihan, ang ating sirkulasyon o daloy ng dugo. Ang katotohanan po, ang daloy ng inyong dugo ang halos nagdidikta ng lahat pagdating sa inyong pakiramdam, pagkilos at pakikipag-ugnayan. Hindi lang po ito tungkol sa pagbomba ng dugo ng inyong puso. Ito'y tungkol sa kung ang dugo ba ay talagang nakakarating sa mga bahaging pinakakailangan nito, kasama na ang utak, mga kalamnan at upo ang ari ng lalaki.
Habang tayo'y nagkakaedad, ang mga ugat na dati nababanat at mabilis tumugon ay nagsisimulang manigas. Ang maliliit na ugat, arteries, ay kumikipot at ang unang lugar kung saan ito karaniwang lumalabas ay hindi sa dibdib, kundi sa kwarto. Ito'y dahil ang mga ugat sa ari ng lalaki ay kabilang sa pinakamaliliit sa buong katawan. Kapag nagbara ang mga ito, kahit kaunti lang nahahadlangan ang daloy ng dugo, humihina ang erections, nawawala ang pakiramdam, at ang intimasya ay nagiging parang alaala na lang sa halip na isang pinagsasaluhang karanasan. Ang mas nakakalungkot pa, marami sa mga kalalakihan ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nila na ito'y dahil sa kawalan ng pagnanasa o dahil sa edad o may nagawa silang mali. Pero sa katotohanan po, madalas ay dahil ito sa sirkulasyon, isang bagay na maaari ninyong mapabuti sa natural na paraan at walang matatapang na gamot. Ang malusog na daloy ng dugo ay hindi lang nagpapanumbalik ng pisikal na kakayahan. Pinasisigla rin nito ang kumpiyansa. Pinapabuti nito ang mood linaw ng isip at kakayahang manatiling aktibo at independiyente. At ang magandang balita po, may mga simpleng pagkain na sumusuporta sa prosesong ito, mga pagkaing kaagapay ng inyong katawan para maghilom at muling buksan ang mga mahalagang daanang iyon. Sa katunayan, may isang pang-araw-araw na mani na napatunayang nagpapabuti sa paggana ng mga ugat, nagpapataas ng nitric oxide at sumusuporta sa sexual performance habang tinutulungan din ang inyong puso. At ang pinakamaganda, masarap ito, madaling hanapin at makakagawa ng totoong pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya simulan na po natin sa tinatawag kong hari ng daloy ng dugo. At kung bakit ito marahil ang pinakamahalagang idadagdag ninyo sa inyong rutina ngayong taon. Walnuts ang hari ng daloy ng dugo. Natatandaan ko pa po ang isa kong pasyente, si Mang Roberto, isang 87 anyos na retiradong guro na lumapit sa akin na may luha sa mata. "Doc," sabi niya, "hindi lang po ito tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa pakiramdam na ako'y lalaki ulit." Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tahimik na sakit ng pakiramdam na hindi na konektado sa kanyang asawa at sa kanyang sarili. Ang hindi alam ni Mang Roberto noon ay ang kanyang pinagdaraanan ay hindi gaanong tungkol sa pagtanda, kundi mas tungkol sa sirkulasyon. At diyan po pumapasok ang walnuts. Ang walnuts po ay hindi lang basta snack. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain para maibalik ang maayos na daloy ng dugo, lalo na sa pinakamaliliit at pinakadelikadong mga ugat. Ito po yung mga ugat na nagsusuplay sa ari ng lalaki, at madalas sila ang unang nagbabara dahil sa mga taon ng dahan-dahang pinsala sa arterial. Ang nagpapabisa sa walnuts ay ang mataas nitong taglay na L-arginine, isang amino acid na tumutulong gumawa ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide po ay parang natural na pamparelax ng ating mga ugat na nagpapahintulot sa mga itong bumuka ng mas maluwag para malayang dumaloy ang dugo kung saan ito pinakakailangan. Pero meron pa. Ang walnuts ay mayaman din sa omega-3 fatty acids at antioxidants na nagbabawas ng pamamaga sa mga pader ng ugat. Kapag pinagsama niyo po ang tulong ng nitric oxide at ang kakayahang
anti-inflammatory ng mga sustansyang ito, hindi lang puso nyo ang natutulungan ninyo. Direkta nyo ring sinusuportahan ang mas malakas at mas malusog na erections. Para sa mga lalaking tulad ni Mang Roberto, ang isang maliit na dakok lang bawat araw ay nakatulong maibalik ang pakiramdam ng kontrol ng koneksyon ng pag-asa. Hindi po ito teorya lang. Ito'y napag-aralan na napatunayan at naranasan ng mga totoong lalaki na gumawa ng simpleng hakbang para mabawi ang kanilang kalusugan. At ang pinakamaganda, wala pong kakaiba o mahirap hanapin dito. Ilang piraso lang ng walnuts bawat araw tuloy-tuloy ay makakagawa na ng malaking pagkakaiba. Ngayon, kung ang walnuts po ang hari ng daloy ng dugo, ang susunod na mani naman ay maaaring ang sikretong sandata sa kwarto. Sa katunayan, isang clinical study ang nagpakita ng nasusukat na pagbuti sa sexual satisfaction sa loob lang ng 3 linggo. Pistachios ang pampasigla sa kwarto. Ilang taon na po ang nakalipas, nakausap ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang Gerardo, 72 anyos, na may sinabi sa aking tumatak sa akin. Sabi niya, okay lang sa akin ang puting buhok o ang mas mabagal na umaga, pero ang pinakamatinding tumama sa akin ay ang katahimikan sa kwarto. Ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa kawalan ng kumpiyansa. Tulad ng maraming lalaki sa kanyang edad, inakala ni Mang Gerardo na dala lang ito ng edad. Pero nang mas malalim naming tingnan, natagpuan namin ang tunay na salarin ang nahahadlangang daloy ng dugo sa lugar na pinakamahalaga. Ang pistachios po, kahit nakakagulat pakinggan, ay makakatulong baligtarin ang problemang iyan. Naglalaman ito ng kakaibang kombinasyon ng mga sustansya, lalo na ang arginine, healthy fats at antioxidants na direktang sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat at nagpapataas ng antas ng nitric oxide sa dugo. At gaya po ng nasabi ko na ang nitric oxide ang susi sa pagre-relax at pagpapalapad ng mga ugat, lalo na sa ari ng lalaki kung saan kahit bahagyang pagbabara lang ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng intimasya at pagkadismaya. Pero ang pinakakahanga-hanga po sa pistachios ay hindi lang ang siyensya, kundi ang mga totoong resulta. Sa isang clinical study, ang mga lalaking kumain ng pistachios araw-araw sa loob lang ng 3 linggo ay nag-report ng mas matibay na erections, mas mataas na kasiyahan, at mas malaking kumpiyansa. Nang ibahagi ko ang pag-aaral na iyon kay Mang Gerardo, nagpasya siyang subukan ito. Nagdagdag siya ng isang maliit na dakok ng walang asin na pistachio sa kanyang pang-araw-araw na rutina. Sa loob ng 1 buwan, bumalik siya na may ngiti at tahimik na ginhawa. Hindi pa perpekto, sabi niya, pero bumalik na at napakalaking bagay na niyan. Ang nagpap-espesyal sa pistachios ay kung gaano ito kahinahon at kanatural na gumagana para linisin ang mga maliliit na ugat na sumusuporta sa erectile function. Hindi po ito mabilisang lunas. Mas maganda pa rito, tinutulungan nito ang inyong katawan na pagalingin ang sarili nito mula sa loob palabas. At habang ang pistachios ay tumutulong buksan ang mga daanan, ang susunod na mani ay may mas malalim na papel, isa na sumusuporta sa inyong mga hormone at nagpoprotekta sa mga ugat mula sa mas malalapang pinsala.
Kung ang sirkulasyon, ang makina, itong susunod naman ang nagbibigay gatong sa buong sistema. Almonds ang katulong sa hormones. Naaalala ko pa po ang isang tahimik na sandali sa isang follow-up appointment kasama ang isang lalaking nagngangalang Mang Tomas, 88 anyos. Lumapit siya at halos pabulong na sinabi, "Dok, hindi lang po ito tungkol sa pagkakaroon ng ereksyon. Tungkol po ito sa pakiramdam na buhay ulit." Tumimo po iyon sa akin dahil sa ilalim ng kanyang mga salita ay may mas malalim na bagay, isang pagnanais na maramdamang buo, malakas at konektado sa dating siya. At para kay Mang Tomas, tulad ng marami pang iba, ang pagbabalik na iyon ay nagsimula sa kasing simple ng isang dakok ng almonds. Ang almonds po ay madalas na hindi napapansin, itinuturing lang na isang masustansyang snack. Ngunit sa ilalim ng simpleng balat na iyon ay isang powerhouse ng mga sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat, balanse ng hormone at pangkalahatang sigla. Ang kakaiba sa almonds ay ang mataas nitong taglay na magnesium at vitamin E. Dalawang sustansyang may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone, pagkontrol sa pamamaga at pagkumpuni ng mga ugat. At pagdating po sa erections, lahat ng iyan ay mahalaga. Ang testosterone po ang nagbibigay sigla sa pagnanasa, ngunit gumagana rin ito kasama ng nitric oxide para panatilihing maayos ang paggana ng mga ugat. Sinusuportahan ng almonds ang balanseng iyon habang ang healthy fats nito ay tumutulong magpababa ng bad cholesterol at panatilihing nababanat ang mga pader ng ugat. Critical po yan dahil ang mga ugat sa ari ng lalaki ay napakaliliit, mas maliit pa kaysa sa mga ugat sa inyong puso. Kahit ang pinakamaliit na bara ng plaque ay maaaring makahadlang sa daloy ng dugo na magpapahina sa erections at unti-unting sisira sa kumpiyansa. Tumutulong ang almonds na labanan, yan dahan-dahang binabawasan ang mga bara at sinusuportahan ang pangmatagalang kalusugan ng mga ugat. Nang sinimulan ni Mang Tomas na isama ang almonds sa kanyang pang-araw-araw na rutina, isang maliit na dakok lang sa hapon, hindi siya umaasa ng milagro. Pero ang napansin niya sa paglipas ng panahon ay isang tahimik na pagbabago. Mas maraming enerhiya, mas maiinit na kamay at paa, at sa kalaunan, mas matibay na tugon kapag kinakailangan. Pakiramdam ko po, gumagana na ulit ang katawan ko. Sabi niya sa akin na may mas maningning na mga mata. Iyan po ang kapangyarihan ng natural na paggaling, walang pagmamadali, walang side effects, kundi tuloy-tuloy na pagbuti mula sa loob palabas. Ngayon, habang ang almonds ay naghahanda ng pundasyon para balansehin ang hormones at pagalingin ang mga ugat, ang susunod na mani ay naghahatid ng isang bagay na halos lahat ng kalalakihan ay kulang. At isa lang bawat araw ang kailangan. Brazil nuts, ang sikretong sandata sa sirkulasyon, isa sa pinakanakakagulat na usapan na naranasan ko sa aking klinika ay kasama ang isang mahinahong Ginoo na nagngangalang Mang Mario, 74 anyos. Sabi niya, "Dr. De La Cruz, hindi ko po hinahabol ang kabataan. Gusto ko lang pong maramdaman na ako'y isang lalaki na kaya pa ring magpakita para sa aking asawa. Ito'y isang mapagkumbabang kahilingan, ngunit nagsasalita ito
sa isang bagay na napakatao ang pangangailangang maramdamang may kakayahan presente at buo. At para kay Mang Mario, ang pagbabago ay nagsimula sa iisang pirasong mani na kinakain isang beses sa isang araw. Ang Brazil nuts po ay maaaring hindi anong napapansin tulad ng ibang mani, ngunit dapat po isa ito sa pinakamayamang natural na source ng selenium, isang trace mineral na karamihan sa mga kalalakihan, lalo na ang mga mas matatanda, ay hindi alam na kulang sila. Bakit po mahalaga yan? Ang selenium po ay may napakahalagang papel sa produksyon ng testosterone depensa laban sa antioxidant at pagiging nababanat ng mga ugat. Kapag mababa ang antas ng selenium, tumataas ang pamamaga, naninigas ang mga ugat at ang microcirculation, lalo na sa mga lugar tulad ng ari ng lalaki, ay nagsisimulang magdusa. Kahit ang bahagyang kakulangan sa selenium ay maaaring mag-ambag sa mahinang daloy ng dugo, mga issue sa ereksyon at kawalan ng balanse sa hormones. Ngunit ang magandang balita po, simple lang ang solusyon. Isang Brazil nut lang bawat araw ay nagbibigay na ng inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan. At madalas, sapat na yan para simulan ang paglilinis ng mga maliliit na bara, ibalik ang pagiging elastiko ng mga ugat, at mapahusay ang natural na proseso ng paggaling sa mga maliliit ngunit mahahalagang ugat na iyon. Nang idagdag ni Mang Mario ang Brazil nuts sa kanyang pang-araw-araw na rutina, hindi siya gaanong umaasa. Ngunit ilang linggo makalipas, inilarawan niya ang pakiramdam na mas gising, mas konektado, at mas siya ulit. Ang pagbabago ay hindi maingay o dramatiko. Ito'y banayad, tuloy-tuloy at makabuluhan. Ang Brazil nuts ay hindi lang sumusuporta sa sirkulasyon. Tumutulong itong buksan ang natural na kakayahan ng katawan na makabawi, mag-recalibrate at bumalik sa dati. At minsan, ang isang maliit na pagbabagong iyon lang ang kailangan para makalikha ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Ngayon, kung iniisip niyo po kung paano gumagana ng sabay-sabay ang apat na maning ito sa loob ng inyong katawan, o kung naitanong niyo na sa inyong sarili, huli na ba para sa akin? Kung gayon, ang susunod ay maaaring ang pinakamahalagang bahagi ng mensaheng ito. Ang katotohanan tungkol sa pagpapagaling ng daloy ng dugo. Pagkatapos ng edad 60, sa ngayon, nakita na po ninyo kung paano ang apat na simpleng maning ito ay maaaring gumanap ng papel sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, pagsuporta sa hormones, at pagtulong sa inyong maramdamang mas kayo ulit. Pero, umatras po tayo sandali at tingnan kung paano talaga sila gumagana ng sabay-sabay sa loob ng inyong katawan at kung bakit ito mahalaga sa antas na higit pa sa intimasya. Kapag pinag-uusapan po natin ang mga baradong ugat, hindi lang yung malalaking ugat sa paligid ng puso ang tinutukoy natin. Pinag-uusapan din po natin ang pinakamaliliit na ugat, lalo na yung nasa ari ng lalaki na madalas unang kumipot, tumigas o mamaga. Ang nagpapabisa sa apat na maning ito ay kung paano tinutugunan ng bawat isa ang iba't ibang bahagi ng problemang iyon. Ang isa ay nagpapataas ng nitric oxide para buksan ang mga ugat. Ang isa naman ay nagpapababa ng pamamaga para mabawasan ang bara.
Ang isa ay sumusuporta sa produksyon ng testosterone para panatilihing malakas ang daloy ng dugo. At ang isa pa ay tumutulong kumpunihin ang mga pader ng ugat at protektahan ang mga ito mula sa pinsala sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng pinagsama-samang epekto, mas kaunting hadlang, mas magandang sirkulasyon, at mas malakas na tugon kung saan ito mahalaga. At opo, maaari itong humantong sa mas matibay na erections, ngunit humahantong din ito sa mas maraming enerhiya, mas mahimbing na tulog, mas malinaw na pag-iisip, at mas malalim na kumpiyansa. Dahil sa totoo lang po, hindi lang ito tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa pakiramdam na konektado ulit sa inyong katawan, sa inyong partner, at sa inyong buhay. Ngayon, alam ko po ang iniisip ng ilan. Huli na ba para sa akin? Narinig ko na po ang tanong na yan ng hindi mabilang na beses. Pero ang sagot ko po ay palaging pareho. Kung humihinga pa po kayo, hindi pa huli ang lahat. Nakasaksi na po ako ng mga lalaking nasa edad 60s, 70s, kahit 80s na gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na hakbang at nakakita ng tunay na pagbabago. Ang katawan po ay may kamangha-manghang kakayahang maghilom kung bibigyan nyo ito ng tamang mga kagamitan. At yan po ang magdadala sa atin sa susunod na hakbang. Dahil ang pag-alam kung ano ang makakatulong ay isang bagay, ngunit ang eksaktong pag-alam kung paano magsisimula at ano ang gagawin bawat araw ang siyang gumagawa ng pagkakaiba. At tandaan niyo po yung isang mani na nabanggit ko kanina, yung gumagaya sa epekto ng maliit na asul na tableta. Pag-uusapan din po natin yan. Ang inyong pang-araw-araw na plano para mabawi ang sirkulasyon, kumpiyansa at koneksyon. Ang kagandahan po sa lahat ng napag-usapan natin ay kung gaano kasimple itong isagawa. Walang komplikadong diet, walang mamahaling supplements, 4 na natural na pagkain lang na mahahanap nyo sa halos anumang grocery store at ilang minuto ng pagiging consistent bawat araw. Narito po ang inirerekomenda ko sa daan-daang kong mga pasyenteng lalaking senior. Simulan ang inyong umaga o hapon sa isang maliit at may layuning dakok ng mani. Partikular, 4 hanggang 5 pirasong walnuts para sa pagluwag ng ugat at nitric oxide. Isang maliit na dakok ng walang asin na pistachios para sa mas magandang kalidad ng erection at kasiyahan. 6 hanggang 8 pirasong almonds para suportahan ang testosterone, pababain ang pamamaga, at protektahan ang mga ugat. At 1 piraso lang ng Brazil nut, tama po. 1 lang para ibalik ang antas ng selenium, palakasin ang sirkulasyon, at suportahan ang produksyon ng hormone. Ang kombinasyong ito po ay epektibo dahil tinutugunan nito ang tunay na sanhi ng humihinang intimasya, mahinang daloy ng dugo, at kalusugan ng mga ugat. Hindi po ito magic. Ito'y simpleng pagbibigay lang sa inyong katawan ng mga sustansyang matagal na nitong hinahanap sa paraang nilayon ng kalikasan. Ngayon, balikan po natin yung isang mani na nabanggit ko kanina, yung gumagaya sa epekto ng ilang de-resetang gamot. Ito po ay ang walnut. Ang espesyal po rito ay ang kakayahan nitong pasiglahin ang nitric oxide na siya ring pathway na ginagamit ng mga sikat na gamot para sa ED erectile dysfunction
o hirap sa pagtayo, ngunit walang mga side effect o synthetic na kemikal. Ito'y banayad ligtas at napaka-epektibo kapag isinabay sa iba pang mga mani na ating tinalakay. Ang mga kalalakihan pong sumusunod sa simpleng planong ito ay madalas nagsasabi sa akin na hindi lang sila bumubuti sa kwarto. Bumubuti rin ang pakiramdam nila sa buhay, mas maraming enerhiya, mas mainit ang pakiramdam, mas presente, at madalas mas malalim ang koneksyon sa taong mahal nila. Kaya kung kayo po ay nalulumbay, hindi konektado, o hindi sigurado kung saan magsisimula, ito na po yun. 4 na simpleng mani lang bawat araw. Maliliit na hakbang, malaking pagbabago. Isang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko po at isa na ibinabahagi ko sa lahat ng aking pasyente ay ang inyong katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom at umunlad anuman ang inyong edad. Hindi pa po huli ang lahat para gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago na maaaring humantong sa malalaking pagpapabuti sa inyong kalusugan at kaligayahan. Ang paggawa ng mga proaktibong hakbang gamit ang mga natural na solusyon tulad ng mga tinalakay natin ngayon ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na mabawi hindi lamang ang inyong pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ang inyong kumpiyansa at sigla sa buhay. Kung ang impormasyong ito po ay tumatak sa inyo o maaaring makatulong sa isang taong mahalaga sa inyo, hinihikayat ko po kayong i-like ito, i-share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, at pakiusap, mag-subscribe po para sa iba pang praktikal na payong pangkalusugan. Inaanyayahan ko rin po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin karanasan o tanong sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring ang susunod na magbibigay inspirasyon sa iba para gawin ang unang hakbang.